Si Isabela Oliveros, isang tanyag na modelo at anak ng pinakamayamang pamilya sa bansa, ay lumaki sa Karangyan. Sanay siya sa marangyang pamumuhay at hindi kailanman naranasan ang hirap ng pagtatrabaho sa ilalim ng init ng araw. Ngunit isang iskandalong yumanig sa kanilang pamilya ang tuluyang nagbago sa kanyang kapalaran. Bilang parusa, siya'y ipinatapon sa probinsya upang matutong mamuhay ng simple. Sa probinsya, nakilala niya si Mateo de la Vega, isang lalaking seryoso, masungit, at tila hindi natuwa sa kanyang presensya. Sa kanilang unang pagkikita pa lamang sa bus, agad na nairita si Mateo sa pagiging madaldal at maarte ni Isabela. Nagsimula ang kanilang tensyon nang malaman ni Mateo na si Isabela pala ang bagong tagapamahala ng hasyenda, isang tungkuling tila hindi angkop para sa isang prinsesang tulad niya. Para kay Mateo, si Isabela ay isang pabigat, isang taong walang alam sa buhay probinsya. Ngunit habang patuloy silang nagtatalo araw-araw, unti-unting lumilitaw ang mga lihim na magbabago sa kanilang pananaw sa isa't isa. Paano kung ang lalaking kinaiinisan ni Isabela ay may balak palang paghigantihan ng kanyang pamilya? At paano kung, sa kabila ng kanilang alitan, ay may damdaming hindi nila kayang labanan? Magwawakas kaya ang kanilang kwento sa pag-ibig, o mas pipiliin nilang manatili sa galit at paghihiganti? Habang nasa isang bus pauwi sa probinsya, napansin ni Mateo ang babaeng walang tigil sa pagkukwento. Si Isabela, na tila may sariling programa sa radyo, ay walang kapaguran sa pagsasalita. Grabe, ang init, parang oven. Wala bang aircon dito? Decoration lang ba ito? Reklamo ni Isabela habang pinapaypayan ang sarili gamit ang kanyang kamay. Napatingin si Mateo sa kanya at mahinang nagbulong, sana decoration ka na rin. Habang patuloy si Isabela sa pagrereklamo, hindi niya napansin ang pagtaas ng kilay ni Mateo. Para kay Mateo, si Isabela ay isang halimbawa ng lahat ng hindi niya gusto, maarte, madaldal, at tila walang pakialam sa paligid. Ngunit sa kabila ng kanilang mga pagkakaiba, hindi nila maiwasang magtama ang kanilang mga landas. Sa bawat bangayan, mas lumalalim ang kanilang koneksyon. Ngunit sapat ba ito upang mapaglabanan ang kanilang mga nakaraan at lihim na bumabalot sa kanilang mga buhay? Diyos ko po, ano ba itong amoy na to? Parang kakaiba, halo ng pawis, prito, at konting asim. Manang Rosa, reklamo ni Isabela habang sumisinghot-singhot. Agad siyang tumingin sa kasambahay at pagkatapos ay ibinaling ang tanong sa matandang lalaki sa tabi niya. Kuya, naamoy mo rin ba? O baka naman ako lang ang sensitibo? Napansin ni Mateo kung paano nanlaki ang mga mata ng matanda bago ito mabilis na tumalikod, tila nagdadasal na huwag siyang kausapin ni Isabela. Napabuntong hininga na lang ang kasambahay nito, halatang sanay na sa ganitong eksena. Kuya, huwag mo nang ipagdasal yan. Mas lalo ka lang niyang lalapitan, mahina ngunit may halong inis na bulong ni Mateo. Pero parang may radar si Isabela dahil bigla itong lumingon sa kanya. Mabuti na lang at mabilis siyang pumikit para magkunwaring tulog. Uy, ikaw, tulog ka ba talaga? Grabe ka naman, kuya. Paano mo nagagawang matulog sa ganitong init? Teach me your ways, pabirong sabi ni Isabela habang bahagyang tumatawa. Napilitang idilat ni Mateo ang isang mata at tumingin sa kanya. Actually, oo, natutulog ako. Masarap sana kung hindi dahil sa ingay, sagot ni Mateo na may halong sarkasmo. Tumingin siya ng diretso kay Isabela at bahagyang nagkibit balikat. Maingay ka kasi. Natigilan si Isabela, ngunit saglit lang iyon bago siya muling nagsalita. Totoo ngang kanina pa niya napapansin ang lalaki. Pagpasok pa lang niya ng bus ay agad na itong nakatawag ng atensyon niya. Ngunit hindi siya ang tipo ng babaeng unang lumalapit, dapat ang lalaki ang gumagawa ng unang hakbang. Marteng napatakip siya ng bibig, kunwari gulat na gulat. Oh my gosh! Ako ba yung maingay? Bakit hindi mo sinabi agad? Hala, nakakahiya naman. Napangiwi si Mateo sa eksena, ngunit hindi pa rin natigil si Isabela. Okay, hindi pa tayo close, pero ngayon na nag-uusap na tayo, let's be friends, masiglang sabi niya. Tinitigan lang siya ni Mateo, walang reaksyon. Kinuha nito ang earphones at mabilis na nilagay sa magkabilang tenga, pagkatapos ay iniwas ang tingin sa kanya. Napakunot noo si Isabela. Grabe ka naman, kuya. Ang mean mo sa akin. Akala ko pa naman magiging magkaibigan tayo, pabirong reklamo ni Isabela.
Biglang umalag ang bus, tumigil saglit at muling yumandar. Sa gulat, napahawak si Isabela sa upuan habang si Mateo, sa di maipaliwanag na dahilan, ay mabilis na inabot ang siko niya para alalayan siya. Oops, hawak-hawak ka dyan, kuya, baka mahulog ka sa charm ko. Pero sorry, ha, I don't crash back, okay. Dibdibin mo na lang muna yan, pabirong sabi ni Isabela habang hinawi ang buhok niya. Agad namang binitiwan ni Mateo ang siko niya at tumingin ng diretso sa kanya. Mas gusto ko pang mahulog sa bangin kaysa mahulog sa'yo, malamig na sagot ni Mateo. Natawa si Isabela, pero halatang hindi siya na-offend. Para sa kanya, sigurado siyang may gusto si Mateo sa kanya, tinatago lang nito. Hindi alam ni Mateo kung paano nangyari, pero ilang minuto pa lang ang lumipas, hawak na lang niya ang earphones niya habang nakikinig sa walang tigil na kwento ni Isabela tungkol sa buong buhay nito. Sa totoo lang, nagdesisyon akong lumipat sa probinsya kasi gusto kong mag-umpisa ulit. Alam mo na, bagong simula, bagong tanawin, at mas simpleng pamumuhay, wika ni Isabela na may ngiti sa labi. Ngunit ang katotohanan ay pinatapon siya doon ng kanyang mga magulang, isang bagay na ayaw niyang ipaalam kay Mateo. Mukha kang ang mabagal, sagot ni Mateo na may bahagyang ngisi. Napasimangot si Isabela. Grabe ka naman. Ang mean mo ha. Pero sige na nga, pagbibigyan kita. Baka naman yan lang ang kaya mong sabihin. I forgive you, sabay ngiti niya, ipinakita pa ang mapuputi niyang ngipin. Sa lahat ng maaaring ipamana sa kanya ng Daddy Alejandro niya, ang pagiging madaldal ang nakuha niya. Ang pagkamaarte naman, syempre, ay namana niya sa mommy niya. Pero sa totoo lang, wala siyang ibang nakuha kundi ang kagandahan niya. Hindi naman ako humihingi ng tawad, sagot ni Mateo. Ngunit tila bingi si Isabela. Mas lalo niya itong nilapitan at tinanong, ikaw, ano ba ang kwento mo? Ba't ka pupunta sa probinsya? Sa unang pagkakataon, natahimik si Mateo. Walang lumabas na kahit anong sarcastic remark mula sa kanya. Tumalikod na lang ito at napabuntong hininga. Napakamot ng ulo si Isabela at hinayaan na lang ito. Sa halip, inaliw niya ang sarili sa upuan ng bus na medyo sira na. Maya-maya, unti-unting bumagal ang bus. Sumilip ang ilang pasahero sa bintana. Anong nangyayari, Manong? Tanong ni Mateo habang tumatayo. Nagtayuan din ang ibang pasahero. Si Isabela, na curious din, sumilip sa bintana at nanlaki ang mga mata. Oh my gosh, is that a cow in the road? That's so cute, mahinang sigaw niya. Sa gitna ng kalsada, may isang malaking baka na nakahiga, tila walang balak umalis, parang iniisip ang malalim na kahulugan ng buhay. Ngayon lang siya nakakita ng baka sa personal. Kuya driver, baka naman gusto mong kausapin ang baka. Malay mo, may pinagdadaanan lang siya, biro ni Isabela habang nakatingin sa hayop na tila walang pakialam sa mundo. Lumapit ang ilang residente para subukang itaboy ang baka, ngunit ayaw talaga nitong gumalaw. Tumayo si Isabela at lumapit sa driver. Kuya, baka gusto mo akong subukan. Malay mo, may cow-whispering powers ako. Nagkatinginan ng mga pasahero, ngunit sa halip na mainis sa ingay niya, tila natutuwa pa ang mga ito. Si Mateo naman ay napailing na lang. Diyos ko, huwag na baka lalo tayong ma-stranded, sabi nito habang kunot noong tinitingnan ng dalaga. Pero mas mabilis kumilos si Isabela kaysa sa common sense. Bumaba siya ng bus at lumapit sa baka. Hello, cow. I feel you. Minsan gusto ko rin lang humiga at magpahinga sa gitna ng daan, pero bawal daw, bulong niya habang hinihimas ang ulo nito. Pero ikaw, pwede naman. Baka lang pwedeng lumipat ka doon sa damuhan. Oh, doon na lang oh. Sabay turo niya sa damuhan. Nagulat ang lahat nang biglang tumayo ang baka at dahan-daang lumakad papunta sa tinuro niya. Naghiyawan ang mga pasahero sa tuwa. Pagbalik ni Isabela sa bus, masayang binati siya ng driver. Aba, ang galing mo iya. Tumawa si Isabela at nagbaw pa. Thank you, thank you. Gifted po ako. Pagkaupo niya, inirapan niya si Mateo. I told you I have cow-whispering powers. Ako lang yan, nag-iisa, sabay hawi sa buhok niya na parang bida sa pelikula. Napatingin si Mateo sa kanya at, sa unang pagkakataon, napangiti ito, kahit konti lang. Napahugot ng malalim na hininga si Mateo. Pagdating sa kanilang destinasyon, tumigil ang bus. Nilinggan ni Mateo ang upuan ni Isabela ngunit nagulat siyang wala na ito doon.
Nasaan na siya? Bumaba na ba siya kanina? Mahinang tanong niya sa sarili. Pagkababa ni Mateo mula sa bus, agad siyang dumiretso sa bahay na nirentahan niya pansamantala. Isang linggo lang ang planong pananatili niya doon bago lumipat sa mansyon ng mga Oliveros, isang utos na hindi niya kayang suwayin. Ngunit pagdating niya sa mansyon, natigilan siya. Napakunot ang noo at dahan-daang nilinggan ang paligid, tila hindi makapaniwala sa nakikita niya. Sa harap ng engranding mansyon ng Hacienda Oliveros, tumambad kay Mateo ang isang pamilyar na tanawin, ang babaeng maingay sa bus. Ngunit ngayon, hindi na siya basta pasahero. Suot ang isang elegante at sopistikadong beige na damit, nakapamewang ito habang nagbibigay ng utos sa mga katulong na nagbibitbit ng napakaraming designer luggage. Imposible. Hindi pwede, pabulong na sabi ni Mateo sa sarili habang pinapanood ito. Ngunit tila nagbibiro ang tadhana. Ang babaeng kanina lamang ay walang tigil sa pagrereklamo tungkol sa init, bagal ng bus, at amoy ng pawis, ngayon ay nasa harap niya, hindi bilang simpleng pasahero, kundi bilang anak ng isa sa mga may-ari ng hasyenda. Si Isabela Oliveros, isang sikat na modelo, at anak ng isa sa pinakamayayamang pamilya sa bansa. Ang babaeng pinadala sa probinsya matapos masangkot sa isang iskandalo. At ang pinakamasakit sa lahat, siya ang bagong inatasan na magpatakbo ng Hacienda Oliveros sa loob ng 1 taon. Bago pa makaalis si Mateo, biglang lumingon si Isabela at nagtama ang kanilang mga mata. Oh my gosh! Napabilog ang kanyang bibig at nanlaki ang mga mata. Sa loob ng 3 segundo, tahimik lang siya, ngunit sa ika-4 na segundo, ngumiti ito at itinuro si Mateo. You, ang mini sa bus. Wait, don't tell me. Sabay tingin sa paligid. Ikaw rin ang new farm manager. Oh my gosh! Ano to? Destiny Drama Series. Small World. Napapikit si Mateo at huminga ng malalim upang pakalmayan ang sarili. Lord, ito ba talaga ang hamon na ibibigay mo sa buhay ko? Bulong niya. Ngunit bago pa siya makasagot, lumapit ang isang matandang lalaki. Si Tatay Ernesto, ang tagapamahala ng Hacienda Oliveros habang wala ang mga may-ari. Siya ang nag-aalaga sa buong hasyenda upang manatiling maayos ito. Ngumiti si Tatay Ernesto nang makita si Mateo. Mateo, ay ho, tamang-tama ang dating mo. Gusto kitang ipakilala kay Ma'am Isabela Oliveros, anak ng isa sa mga may-ari nitong hasyenda. Siya na ngayon ang mamamahala dito. Tinuro nito si Isabela, si Ma'am. Ngunit agad na itinaas ni Isabela ang kamay upang pigilan ito sa pagsasalita. No need, Tatay Ernesto. Nagkakilala na kami. As in, ang saang meet cute namin. Sa bus. Hindi siya cute, mabilis na sagot ni Mateo. Napatingin si Isabela sa kanya at tumayo ng nakapamewang. Grabe naman itong farm boy natin. Ang sanggit pa rin. Napataas ang kilay ni Tatay Ernesto ngunit hindi na niya pinansin ang asaran ng dalawa. Napangiti na lang ito. Mateo, ay ho, ikaw na ang bahala sa mga lupain at ani sa sakahan. Bukas, isama mo raw si Ma'am Isabela, sabi ni Sir Alejandro. Alam mo na ang gagawin doon, hindi ba? Aalis ako bukas at may pupuntahan lang. Si Ma'am Isabela, huwag mong pababayaan doon. Pero hanggat maaari, huwag kang mag-atubiling ipagawa sa kanya ang mga dapat gawin. Utos yun ng daddy niya. But Tay, manunood lang ako tomorrow. The next day na lang ako mag-start, sabat ni Isabela habang nakangiti. Para kay Mateo, ang sinabi nitong iyon ay parang isang matinding suntok sa kaluluwa niya. Bakit kailangan pang sumama ng babaeng ito? Mukhang maaga pa lang bukas, sira na ang araw niya. Napailing siya habang iniisip ang mga susunod na mangyayari. Ngunit sa ideyang ipapagawa niya ang mga gawain sa dalaga, biglang bumalik ang sigla niya. Technically, boss namin siya, sabi ni Mateo habang tumango si Tatay Ernesto. Napabuntong hininga si Mateo at bumagsak ang kanyang balikat. Habang abala si Mateo sa pagmamasid sa lawak ng Hacienda Oliveros, si Isabela naman ay tila nasa sariling mundo, patuloy sa kanyang walang katapusang monologo. Isang bagay na tila naging parte na ng kanyang pang-araw-araw na buhay. Kinabukasan, tanghali na nang magising si Isabela. Hindi siya masyadong nasasabik pumunta sa sakahan dahil alam niyang makikita niya roon si Mateo. Habang tumitingin siya sa malawak na taniman, napabuntong hininga siya. Okay, so this is it, bulong niya sa sarili. Sumulyap siya kay Mateo at bahagyang ngumiti. May Hacienda Ira, may Ann Curtis,
Kampanerang Cuba moment, sabay lingon kay Mateo. Hoy, farm boy, ano bang una kong gagawin? Napatingin si Mateo sa kanya, halatang nag-aalangan kung seryoso ba ito o nagbibiro lang. Anong gagawin? Akala ko ba manunood ka lang? Tanong niya. Ngumiti si Isabela at tumanggi. No, ma'am. Stay there in the hut, sagot ni Mateo habang tinuturo ang maliit na bahay kubo na malapit doon. Umiling-iling si Isabela, hindi mapigilan ang kanyang pagtutol. No, 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 no. Gusto kong mag-try din. Bilis, farm boy, turuan mo na ako. Napabuntong hininga si Mateo, tila nawawalan ng pasensya. First, huwag mo akong tawaging farm boy, sabi niya ng diretso. Napataas naman ang kilay ni Isabela, halatang natutuwa sa reaksyon nito. Anong gusto mong itawag ko? Sao, Agriculture Daddy. I don't know your name kaya. Napahawak si Mateo sa dibdib niya, tila hindi makapaniwala. Bahagyang bamuka ang kanyang mga labi sa gulat, habang si Isabela naman ay halos matawa sa inis nito. Mateo, Mateo, Mateo de la Vega, sagot ni Mateo, pilit na pinipigilan ang sarili. Nagkibit-balikat si Isabela ngunit hindi maitago ang ngiti. Fine, fine. So, ano na ang una kong gagawin? Matutong gumising ng maaga. Hindi ito city life na pwede kang magpuyat tapos magising ng tanghali, seryosong sagot ni Mateo. Napatigil si Isabela, kunot noong tinitigan ito. Wait, are you saying wala ng late night K-drama marathons dito? Napabuntong hininga si Mateo, tila nawawala ang pasensya. Wala man lang bar dito. I want to go to a party. Kung gusto mong magising sa gitna ng palayan kasi tinapon ka ng mga tao dito, go ahead. Tiningnan lang siya ni Isabela bago tumalikod at bumantong hininga. Wala talagang kwentang kausap ang lalaki. Kung hindi ko lang siya gusto, baka kanina ko pa siya pinaalis. Okay, Isabela, kaya mo to. 1 taon lang, bulong niya sa sarili, pilit na pinapalakas ang loob. Pagkatapos, nilaibat niya ang lugar at bumalik ang tingin kay Mateo. So, anong schedule natin every week? Nandito ba tayo araw-araw? Ngumiti si Mateo, ngunit halata ang bahagyang pang-aasar. 4:30 every day. Walang trabaho ng Saturday and Sunday. Halos mahulog ang panga ni Isabela sa narinig. 4:30. As in, 4:30 ng umaga. Kalmado lang na tumango si Mateo, pilit na itinatago ang ngiti habang pinagmamasdan ang reaksyon niya. Oo, may training ka sa farm. Napabuntong hininga si Isabela at napailing. Bakit ko pa kasi sinabi na kailangan kong matuto sa farm? Pero kahit hindi ko sabihin, si Tatay Ernesto pa rin pala ang magsasabi dahil utos yun ng daddy ko. Hindi to gawain ng model. Life is so unfair, bulong niya sa sarili habang nag-cross arms at pasimpleng tinitingnan si Mateo. Okay, kayang-kaya, sambit niya na may bahid ng determinasyon. Kapag nakita ni daddy na nagbabago ako, baka kahit hindi pa 1 taon, pauwiin na niya ako sa Manila. Kaya hanggat kaya ko, gagawin ko lahat para makabalik lang. Napangiti si Mateo, halatang nagpipigil ng tawa. Alam niya, hindi magtatagal, siguradong may dramatic Instagram story na itong si Isabela na may caption na, City Girl Lost in the Province. Send help. Hindi maitago ni Mateo ang excitement na makita kung paano mag-a-adapt si Isabela sa bagong mundo niya. Dahil na rin siguro hindi maganda ang unang pagkikita nila, araw-araw ay may tensyon sa pagitan nila. Naiinis si Isabela sa pagiging seryoso at tila mayabang ni Mateo, habang si Mateo naman ay tila sinasadya ang lahat ng bagay para pahirapan siya. Si Isabela, isang sikat na modelo at anak ng isa sa pinakamayayaman sa bansa, ay hindi pa kailanman nadumihan ang mga kamay. Pero ngayon, narito siya, nakatayo sa gitna ng maputik na palayan, suot ang oversized na long-sleeve polo, leggings, at isang straw hat na parang prop sa photoshoot. Nakangisi si Mateo habang nakatayo sa harapan niya, naka-cross arms at tila nag-aabang kung kailan siya susuko. Okay, okay. So, anong gagawin ko today? Model ang poses sa bukid. Gusto mo ba ng Lost Princess in the Farm look? O baka naman may kalabaw akong kailangang mind control ulit, sabay finger gun niya kay Mateo. I got you. Tinitigan lang siya ni Mateo, walang emosyon. No, magtatanim ka. Napakurap si Isabela, sabay tawa ng maarte. Pero nang makita niyang seryoso si Mateo, agad siyang sumimangot. Ha,
Like, wait lang. Legit, you want me to, like, touch dirt with my bare hands? Tumango si Mateo. Yes. Napalunok si Isabela, tumingin sa paligid na parang naghahanap ng hidden camera. Baka naman may gloves. Wala, sagot ni Mateo. Nanlaki ang mga mata niya. Baka naman may gardening tools. Ngumisi si Mateo. Kamay mo. Napatigil si Isabela, umiling-iling, at nagprotesta. Okay, no, this is sabotage. This is oppression. May karapatan akong hindi lumuglob sa... Tumingin siya sa ilalim ng kanyang paa. Ew, putik, kakapanood mo ng K-drama, ganyan na yung vocabulary mo, sabat ni Tatay Ernesto na biglang sumulpot. Ituro ang lahat ng dapat ituro sa'yo, dahil yun ang utos ng daddy mo. Nag-cross arm si Isabela at tinaasan ng kilay si Tatay Ernesto. Excuse me, hindi lang to K-drama, okay? This is self-care. Hindi mo ba gets na ang haggard sa skin ang mabilad sa araw? Like, hello, SPF 100 na nga ang gamit ko, tapos gusto mong itapon ko ang sarili ko sa putik. Nagkibit balikat si Mateo, walang pakialam. Ikaw ang bagong boss dito. Kung gusto mong patunayan na kaya mo, simulan mo na. Tumingin ka sa iba pang magsasakang naroon. Lahat kami nagtatrabaho. Kung ayaw mo, umuwi ka na lang sa mansyon. Hindi ko nakasalanan kung madadagdagan pa ang taon ng pananatili mo rito. Napabuntong hininga si Isabela habang nagbubulong sa sarili. Ang sanggit, ang yabang. Ang sakit ng ulo ko dahil sa kanya. Ngunit kahit anong hirap, hindi siya kailanman magpapatalo. Huminga siya ng malalim, lumuhad sa lupa, at kahit pa naiiyak na siya sa inis, pilit niyang pinigil ang emosyon. Dahan-dahan niyang isinawsaw ang mga kamay sa putik. Hindi pa man lumilipas ang 5 minuto, parang 1 oras na ang pakiramdam ni Isabela habang nagtatanim. Muli siyang napabuntong hininga, ngayon ay mas madrama. Oh my gosh, I swear, may magbabayad talaga para dito. Baka ako mismo, bulong niya na puno ng inis. Lumapit si Mateo at tiningnan ang ginagawa niya. Napakunot ang noo nito, halatang nagtataka. Ano yan? Tumingala si Isabela, pilit na pinipigilan ang inis. Ah, obviously, nagtatanim. Di ba sabi mo, yun ang gagawin ko? Tumingin si Mateo sa tinanim niya at biglang tumawa. Bakit parang nakaburol yung tanim mo? Napatingin si Isabela sa ginawa niya, at tama nga si Mateo. Ang tanim niya ay mukhang may sariling sementeryo, sobrang dami ng lupa sa ibabaw at parang hindi na makahinga ang halaman. Napangiwi siya, pilit na iniisip ang isasagot. Ah, artistic expression. Magsasaka tayo, hindi sculptor. Ulitin mo, sabi ni Mateo ng seryoso. Napairap si Isabela pero sinubukan ulit. Sa kasamaang palad, mas pumangit pa ang itsura ng pagtatanim niya. Sinaman niya ng tingin ang halaman, sabay buntong hininga ulit. Okay, question, pwede bang mag-hire na lang ako ng ibang tao para gawin to? Honestly, feeling ko hindi ito ang calling ko. Napatawa si Mateo nang mahina sa sinabi niya. Ikaw ang boss, pero kung hindi ka marunong sa trabaho ng mga tauhan mo, paano mo sila patatakbuhin? Nagtaas si Isabela ng isang daliri, parang may naisip na sagot. Leadership